Kaninang umaga tinawagan kong naisipan kong tumawag kaninang umaga sa sa bahay dahil gusto kong makita si Apong Iling at 'yan ang aking nakita. Masyado ng malaki ang pinayat ni tatay, si Apong Iling. Hindi ko mapigilan talaga yung naaawa ako, malaki na ang kanyang pinayat. Tapos kung magsalita siya, pautal-utal na. Naisip ko yung kalagayan namin bilang tatay at isang anak. Siyempre sa kalagayan ko, gusto ko siyang alaga gusto ko siyang alagaan. Kamukha nung 2019 ako ang nagpapaligo sa kanya. Pero ngayon nandito pa ako, hindi pa ako makauwi. Talagang diyan sa sitwasyon na 'yan, habang kausap ko siya hindi ko mapigilan talaga ang mapaiyak. Mabagal na siyang magsalita. Mahirap mang isipin na sabi ko sa kanya, "Sana pag-uwi ko madatnan pa kita," sabi ko sa kanya. At sinabi naman niya aantayin daw niya ako at sana maging totoo nga na abutan ko pa siya na kung halimbawa ako'y mag-e-extend pa ng 3 taon dito, sana maabutan ko pa si Lolo Iling. Pero diyan ang isip niya maano pa naman siyang nasa isip pa rin naman yung tama pa naman yung mga sinasabi niya. Yun nga lang yung kanyang the way na magsalita siya ay talagang ano na, hirap na siyang ano, paputol-putol. Yan talagang habang nagsasalita ako talagang hindi ko mapigilan ng umiyak habang nakikita ko siya sa kanyang kalagayan na yan na kumupas na yung dating Hapong na matiyaga simula manabak, umaga't hapon nilalakad niya, masipag, matiyaga. Ngayon kumupas na. Yan inaano, pinapalakas nga din ang loob ko ni nanay ko na aabutan ko pa raw siya. Iyak ako ng iyak diyan. Kaya maselan na rin siyang kumain. Kaya bumagsak na ang katawan.